Sa loob ng 4 na taon, hinintay ko ang sandaling ito. Ang sandaling maririnig ko ang pagbasag ng mga kristal at ang pagguho ng mga huwad na pundasyon na matagal nang nagkukulong sa akin. Hindi ako umiiyak, hindi ako nanginginig. Sa gitna ng maingay na palakpakan sa entablado ng Reina de los Mares, nararamdaman ko lamang ang lamig ng bakal ng recorder na nakatago sa ilalim ng aking suot. Ang ebidensyang wawasak sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang CEO na itinuturing na bayani ay isa lamang maninira ng buhay. At ang babaeng tumayo sa tabi ko ay hindi isang kapatid, kundi isang ahas na naghihintay ng tamang oras para manuklaw. Para hindi mo na kailangang magpanggap, ang boses ni Mela ay matamis puno ng lason habang nakatutok ang mga kamera sa amin. Alam na namin ang totoo. Ginamit mo ang bata para makuha ang atensyon ni Leandro. Ginamit mo ang pamilyang ito para sa iyong sariling kasakiman. Tumayo si Doña Salome sa harap ng mga mamamahayag. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng pekeng pag-aalala. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Para anak, magpakatotoo ka na. Huwag mong sirain ang pangalan ng mga De Vera. Kung may utang na loob ka pa sa amin, pirmahan mo ang kasunduang ito. Aminin mong ikaw ang nagnakaw ng datos at ikaw ang nagplano ng lahat. Isang dokumento ang inilapag niya sa harap ko. Ito ang susi para mailigtas ang 600 tuitu na nakasalalay ang trabaho sa kontratang ito. Kung hindi ako pipirma, ang 600 pamilya ay mawawala ng kita ngayong buwan. Yun ang gamit nilang sandata. Alam nilang hindi ko kayang hayaang magutom ang mga taong umaasa sa akin. Tumingin ako kay Leandro. Nakatayo siya sa gilid, ang kanyang mukha ay blangko, puno ng pagdududa. Hindi siya lumapit. Hindi siya humarang. Hinayaan niya akong kainin ng mga lobo. Kinuha ko ang panulat. Ang bawat paggalaw ko ay kalkulado, bawat hininga ko ay kontrolado. Sa loob ng pirma kong iyon, hindi lamang pangalan ko ang nakasulat, kundi ang simula ng katapusan nila. Isang digital code ang naipadala na sa server ng kumpanya. Sa sandaling tumama ang tinta ng ballpen sa papel, isang virus na magbubukas ng lahat ng nakatagong ledger ng kanilang pagnanakaw. Pumirma ka na, Farah, pabulong na utos ni Salome. Huwag kang maging makasarili. Inilapat ko ang panulat. Hindi ako nag-atubili. Sige, pipirma ako. Sagot ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo sa gitna ng init ng spotlight. Pagkatapos ng pirma, tumayo ako ng diretso. Tumingin ako kay Mela, ang babaeng akala niya ay naisahan na niya ako. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi, sapat lang para makita niya ang panganib na hindi niya inasahan. Tapos na ang palabas, sabi ko ng mahina. Lumapit ako kay Leandro. Huminto ako ng ilang pulgada ang layo. Ramdam ko ang pagpigil niya ng hininga. Nagawa niyo na ang gusto niyo, bulong ko sa kanya sa paraang siya lang ang makakarinig. Pero tandaan mo ito, Leandro. Ang mga taong namatay sa ilalim ng dagat 14 na taon na ang nakalilipas. Hindi sila tahimik. At ngayong araw nagsimula na silang magsalita. Iniwan ko sila sa entablado. Hindi ako lumingon. Hindi ako tumakbo. Sa bawat hakbang ko, palayo, ramdam ko ang pagtibok ng bomba na ako mismo ang nagtanim. Ang trono nila ay nagsisimula ng gumuho at sa pagkakataong ito wala na silang matatakbuhan. Ang katahimikan sa loob ng aking maliit na silid ay tila bumibingi, ngunit ito ang uri ng kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Wala na ang nakakapasong ilaw ng mga kamera. Wala na ang mga nagkukunwaring mukha ng pamilya De Vera. Nakaupo ako sa harap ng isang lumang mesa, pinagmamasdan ng isang kupas na litrato. Sa larawan ay isang lalaking nakangiti habang suot ang kanyang uniforme bilang punong inhinyero. Si Eusebio Almeda, ang aking ama. Tila bumalik ang aking gunita. 14 na taon na ang nakalilipas. Ang amoy ng nasusunog na bakal at ang maitim na usok na pumalibot sa lumubog na barko ng Kompanya Maritima De Vera ay sariwa pa rin sa aking isipan. Namatay ang aking ama upang iligtas ang mga pasahero, ngunit ang opisyal na ulat ng kumpanya ay walang awang ibinunton sa kanya ang sisi. Inakusahan siyang naging pabaya. Inakusahan siyang pumatay ng mga inosenteng tao. Wala ni isang patak ng luha ang dumaloy sa aking mga mata habang inaalala ko iyon.
Tapos na ako sa pag-iyak. Ang kalungkutan ay matagal nang naging yelo sa aking dibdib. Dahan-dahan kong itiniklop ang litrato ng aking ama at maingat itong isinilid sa isang lihim na bulsa sa ilalim ng aking bag. Hindi nila ito makikita. Wala silang karapatang hawakan ang huling alaala ng lalaking sinira nila. Habang inaayos ko ang aking mga gamit umalingaw-ngaw, ang pamilyar na tunog ng aking telepono na nakapatong sa kama. Ang pangalan ni Leandro ay kumislap sa screen. Pinagmasdan ko lamang ito hanggang sa mamatay ang ilaw ng screen. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng marangyang opisina ng mga De Vera, alam kong nakatayo si Leandro, gulong-gulo ang isip. Nakikita ko sa aking isipan kung paano siya maglakad ng pabalik-balik hawak ang teleponong hindi ko sinasagot. Bago pa man siya makagawa ng hakbang upang hanapin ako, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Mela, ang kanyang mukha ay inosente, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kalkuladong mali siya. "Kuya, leave her alone." Pakiusap ni Mela, ang kanyang boses ay nanginginig sa peking pag-aalala. "Hayaan mo na siyang umalis. She ruined us. Nag-file na ako ng ban sa kanya sa buong building. Hindi na siya makakapasok dito." Tumigil si Leandro at tiningnan ang kanyang kapatid. "She saved the 600 crew members, Mela. Bakit parang minamadali mo siyang itaboy ng ganito? May hindi ka ba sinasabi sa akin?" Hinawakan ni Mela ang braso ni Leandro, nagpapanggap na nasasaktan. "I am protecting this family, kuya. Bakit ba lagi mo siyang pinagtatanggol? Nakita mo naman sa stage, she admitted it. Pumirma siya. Gusto niyang agawin ang kumpanya gamit ang isang peking bata. Gaya ng inaasahan ko na naig ang kahinaan ni Leandro. Ang kanyang takot na mawasak ang imahe ng pamilya ay laging mas matimbang kaysa sa paghahanap ng katotohanan. Nanatili siyang tahimik. Pinili niyang magbulag-bulagan sa mga butas ng kwento ni Mela dahil iyon ang mas madaling gawin. Samantala, wala akong panahong maghintay sa awa o paggising ng isang lalaking duwag. Kinuha ko ang aking coat at nagtungo sa isang tagong kapihan sa labas ng bayan. Pagpasok ko, isang babaeng nakaitim na suit ang tahimik na humihigop ng kape sa pinakasulok na mesa. Si Attorney Beatrice Castañeda, ang babaeng kilala sa pagpapabagsak ng mga tiwaling kumpanya ng barko. Umupo ako sa kanyang harapan. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy. "You signed your own death warrant sa kumpanya Farah Atas." Malamig na bungad ni Beatrice, hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa kanyang kape. "They will use that confession document to destroy you. Bakit mo ginawa yon?" "They can try." Sagot ko, ang aking boses ay pantay at walang bahid ng takot. Pero habang abala sila sa pagdiriwang dahil sa peking confession ko, hindi nila nakikita ang mas malaking butas. Niligtas ko ang trabaho ng 600 marinero at binigyan ko ang sarili ko ng sapat na oras. Inilabas ko ang isang makapal na brown envelope at inislide ito patawid sa mesa. Kinuha ito ni Beatrice at dahan-dahang binuksan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mga nakapaloob doon. Ito ang maintenance log ng barkong nasunog 14 na taon na ang nakalilipas. Paliwanag ko. Nakuha ko ito bago nila ako tuluyang patalsikin. Sinasabi sa opisyal na ulat na ang tatay ko ang huling pumirma na ligtas ng maglayag ang barko kahit sira ang fire alarm system. Sinuri ni Beatrice ang lumang papel, tinuro ang isang particular na linya. May pirma siya rito, Farah, at may thumb mark. Umiling ako, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kinuha ko ang lumang ID ng aking ama at itinabi ito sa dokumento. "Tingnan mong maigi," utos ko. Tinitigan ni Beatrice ang 2 dokumento. Ang katahimikan sa pagitan namin ay napuno ng tensyon habang unti-unting nabubuo ang katotohanan sa kanyang isipan. Ang kurba ng pirma sa logbook ay masyadong madiin. At ang thumb mark, ang bakas ng daliri na naiwan sa papel, ay may malaking peklat sa gitna, isang detalyeng wala sa mga daliri ng aking ama. Inangat ko ang aking paningin, ang aking mga mata ay kasing talim ng patalim. "Hindi iyan ang daliri ng tatay ko, Attorney Ta." Malamig kong wika. May ibang taong pumirma sa dokumentong iyan bago lumubog ang barko. At kung sino man siya, buhay pa siya at nagtatago sa loob mismo ng kumpanya ng mga De Vera. Ang marangyang silid ni Mela ay pinalamutian ng mga mamahaling muebles na sumisimbolo sa kapangyarihang matagal na niyang inaangkin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ginto at sutla sa kanyang paligid, ang hangin sa loob ng kwarto ay mabigat at nakakasakal.
Nakaupo siya sa harap ng kanyang laptop, madilim ang paningin habang kausap sa video call. Ang isang babaeng may matulis na pananalita at mapanuring mga mata si Aling Nene, ang may-ari ng karinderya, na ginamit niya upang ikalat ang malisyosong tsismis tungkol kay Farah. Aling Nene, I already sent the money sa account mo. Mariing wika ni Mela ang kanyang boses ay pilit na pinatitibay, ngunit may bahid ng pagmamadali. That is double the amount we agreed upon. Siguraduhin mo lang na burado na ang lahat ng text messages natin. At walang makakaalam na ako ang nag-utos sa'yo na palitan ang resulta ng DNA test. Do you understand? Isang nakakainsultong ngiti ang sumilay sa mukha ng matanda sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, Ma'am Mela. Secured ang lihim mo sa akin basta patuloy na dumadaloy ang biyaya. Mahirap na baka biglang magtanong ang mga tao kung bakit lumabas na kay Isandro ang bata kahit wala naman silang ginawa ni Farah. Pinatay ni Mela ang tawag nang hindi nagpapaalam. Ang matinding inis ay nagtulak sa kanya upang ibagsak ang takip ng laptop. Tumayo siya at humarap sa isang malaking salamin na nakadikit sa pader. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang buhok ay perpekto, ang kanyang damit ay galing sa pinakabagong koleksyon ng isang tanyag na designer. Siya ang tagapagmana, siya ang nararapat sa apelidong De Vera. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon, hindi niya maitago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na pilit kinukumutan ng kayabangan. Isang pagkakamali lamang, isang maling galaw, at maaaring mawala ang lahat ng ninakaw niyang pribilehiyo. Upang pakalmahin ang sarili, nagtungo siya sa opisina ni Leandro. Inaasahan niyang makikita ang kanyang kapatid na nalulumbay o baka naman ay abala sa paglilinis ng gulo ni Farah. Ngunit pagpasok niya, nadatnan niyang nakatutok si Leandro sa mga tambak na dokumento ng kumpanya. Ang mga papel na iyon ay ang mga ulat pinansyal na inihanda ng mismong departamento ni Mela. Kuya, what are you doing? Tanong ni Mela. Ang boses ay agad na nagpalit ng tono mula sa malupit na nag-uutos tungo sa isang inosente at nag-aalalang kapatid. Hindi agad sumagot si Leandro. Tiningnan niya ang isang pahina, ang kanyang noo ay nakakunot. Tinitingnan ko ang report na ginawa ni Farah bago siya umalis, Mela. Nakasulat dito na may nakita siyang nawawalang pondo sa maintenance budget ng huling 3 taon. At nang i-cross-check ko sa mga financial reports na isinumite mo, hindi nagtutugma ang mga numero. May milyon-milyong pisong nailabas para sa mga piyesa ng barko na hindi naman dumating. Naramdaman ni Mela ang panlalamig ng kanyang sikmura, ngunit sanay na siyang magsuot ng maskara. Agad siyang lumapit, pinuno ng luha ang kanyang mga mata at hinawakan ang braso ng kapatid. Kuya, are you seriously doubting me right now? Nabasag ang kanyang boses, isang perpektong pag-arte ng isang biktima. I am breaking my back, trying to save this family. Ginagawa ko ang lahat para maprotektahan tayo, tapos paniniwalaan mo ang mga huling kasinungalingan ng babaeng iyon. Farah tried to steal your shares, gamit ang isang peking anak. She is trying to destroy us from the inside, at ngayon pati ako ay pinagdududahan mo. Hinilot ni Leandro ang kanyang sentido. Ang pagod at pagkalito ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Hindi ko sinasabing ninakaw mo ang pera, Mela. Sinasabi ko lang na may mali sa mga dokumento. Kailangan nating mag-imbestiga bago mag-audit ang Maritime Board. Then investigate the people under me, pero huwag mong iparamdam na ako ang kalaban mo dito. Madramang sagot ni Mela sabay bitaw sa braso ni Leandro. Naglakad siya palabas ng opisina, nag-iwan ng isang mabigat na presensya ng panunumbat. Nakumbinsi niya si Leandro na umatras ng bahagya, ngunit alam niyang naihasik na ni Farah ang binhi ng pagdududa. Pagbalik ni Mela sa kanyang sariling silid, agad siyang dumiretso sa kanyang vault, na nakatago sa likod ng isang malaking painting. Kailangan niyang siguraduhin na ang orihinal na dokumento na nagpapatunay ng kanyang pandaraya ay ligtas. Habang pinipihit niya ang combination lock, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono na nakapatong sa mesa. Isang maikling abiso ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Tiningnan niya ang mensahe. Ang mga salita ay tila malamig na kamay na sumakal sa kanyang lalamunan. Alam ko ang totoong nangyari sa barko, 14 na taon na ang nakalilipas. At alam ko kung kaninong pera ang ginamit para bayaran ang pekeng DNA test. Nanlaki ang mga mata ni Mela.
Puno ng pagmamadali niyang binuksan ang mabigat na pinto ng kanyang vault upang silipin ang isang particular na pulang folder na naglalaman ng mga orihinal na resibo at ang kopya ng lumang maintenance log. Pagbukas ng vault, bumungad sa kanya ang kadiliman. Inilabas niya ang lahat ng mga papel, hinalungkat ang mga kahon ng alahas, ngunit wala ang kanyang hinahanap. Ang pulang folder ay nawawala. Malamig ang ihip ng hangin mula sa dagat, humahaplos sa mga lumang pader ng kapilya malapit sa daungan. Dito ako dinala ni Nanay Pilar, 14 na taon na ang nakalilipas nang malaman kong ulila na ako. Dito niya ako itinago mula sa mapanghusgang mga mata ng mundo. Dito niya rin ako tinuruan na magdasal, magpatawad at umasa. Ngunit ngayong gabi, ang sagradong lugar na ito ang magiging saksi sa pagkasunog ng huling natitirang tiwala ko sa mga taong itinuring kong pamilya. Nakita ko ang pagpasok niya. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at nag-aalangan, lumilikha ng mahinang alingawngaw sa sahig na semento. Bakas sa kanyang mukha, ang matinding kaba, habang mahigpit niyang hawak ang isang maliit na itim na kahon, ang data recorder ng barkong pumatay sa aking ama. Ang tanging ebidensya na maglilinis sana sa aming pangalan na buong tapang kong ninakaw at ipinagkatiwala sa kanya noong isang gabi. Lumapit ako, ang aking mga mata ay nakapako sa kanyang nanginginig na mga kamay. Wala akong naramdamang galit na sumisigaw sa aking dibdib. Wala akong naramdamang awa. Isang matinding panlalamig lamang ang bumalot sa aking pagkatao. Nasaan ang orihinal na resulta ng DNA test ko, Nanay Pilar? Bungad ko. Walang emosyon ang aking boses, tila yelong dumampi sa kanyang balat. At bakit nasa iyo ang data recorder na dapat ay naibigay na sa aking abogado? Umangat ang kanyang paningin at agad na bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang mukha ay pumangit sa labis na pighati. Lumuhod siya sa aking harapan, ang kanyang mga tuhod ay marahas na tumama sa semento at hinawakan niya ang laylayan ng aking damit ng mahigpit. Patawarin mo ako, Farah. Patawarin mo ako, parang awa mo na. Humagulgol siya, ang kanyang boses ay nanginginig at pumuno sa tahimik na kapilya. Hindi ko sinasadyang palitan ang resulta ng DNA test mo doon sa ospital. Wala akong pagpipilian. Nang malaman ni Doña Salome na hawak natin ang data recorder, pinagbantaan niya ang buhay ng anak ko. Hindi ako gumalaw. Tinitigan ko lamang ang babaeng nagpunas ng aking mga luha nung bata ako. Si Berto ang gumawa ng peking pirma ng tatay ko sa maintenance log. Malamig kong wika, isang pahayag na nagpatigil sa kanyang pag-iyak ng ilang segundo. Kaya ayaw mong lumabas ang katotohanan. Mas lalong lumakas ang pag-iyak ni Pilar. Idinikit niya ang kanyang mukha sa aking sapatos. Inutusan lang siya para nabaon si Berto sa utang sa sugal noon, kaya pumayag siyang pumirma para sa kumpanya, kahit alam niyang sira ang fire alarm. Binayaran siya ng mga De Vera. Kung ibibigay mo sa abogado ang data recorder, mabubulok sa kulungan ang anak ko. Nagtatago siya ngayon. Hindi ko alam kung nasaan siya o kung ligtas ba siya. Ina rin ako, Farah. Maiintindihan mo rin ang ginawa ko kapag isinilang mo na ang anak mo. Ginagamit niya ang aking hindi pa isinisilang na anak para bigyang katwiran ang kanyang pagtataksil. Ginamit niya ang pagiging ina upang pagtakpan ang katotohanang ibinenta niya ang pangalan ng aking ama para iligtas ang anak niyang duwag. Tahimik kong binawi ang aking damit mula sa kanyang pagkakahawak. Hindi ako sumigaw upang maglabas ng galit. Wala akong kahit isang luhang ibinuhos para sa kanya. Dahan-dahan kong inabot ang kapawong kong aking nababaking pulso, kinapa ang maliit na silver na pulseras na ibinigay niya sa akin noong ako ay nagtapos ng kolehiyo. Sabi niya noon, ito ang simbolo na hindi ako nag-iisa, na kami ay iisang pamilya. Nang walang anumang pag-aalinlangan, kinalas ko ang pulseras. Hayaan itong mahulog mula sa aking mga daliri. Lumikha ito ng marahan at malamig na kalansing nang tumama sa semento bago gumulong palayo sa amin. Isang tunog ng pagtatapos. Ang pagprotekta sa sarili mong anak ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatang sirain ang buhay ng anak ng iba, pabulong ngunit matalim kong tugon. Pinili mong patayin muli ang tatay ko, at sa pagkakataong ito, ikaw ang may hawak ng kutsilyo. Bago pa man siya makasagot o muling makapagmakaawa, isang pamilyar at mapagmataas na boses ang umalingaw-ngaw
mula sa madilim na bahagi ng kapilya. What a touching family drama! Mula sa mga anino ng lumang altar, humakbang palabas si Doña Salome. Suot niya ang isang eleganteng itim na damit na lalong nagpalutang sa kanyang maputlang balat. Ang kanyang ngiti ay puno ng tagumpay at lason. Huminto siya sa tabi ni Pilar, tila isang reyna na nagmamasid sa isang mahinang alipin. Stand up, Pilar, utos ni Salome puno ng pandidiri. Huwag kang lumuhod sa isang babaeng walang utang na loob. Pinakain natin siya, pinag-aral, binigyan ng bahay, tapos ito ang igaganti niya. Gusto niyang ipakulong ang anak mo para magmukha siyang bayani. Ibigay mo na sa akin ang kahon. Tumingin sa akin si Pilar, ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad, ngunit hindi siya nagdalawang isip na unahin ang sariling dugo. Sa mismong harapan ko inabot niya ang data recorder, ang huling katotohanan ng aking ama, sa mga kamay ng babaeng patuloy na sumisira sa aming buhay. Kinuha ito ni Salome at maingat na inihaplos ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng kahon. Good. Nakangiting wika niya. Humarap siya sa akin, ang kanyang tingin ay mapanlait. This is your place, Farah. You lose everything because you are nothing. Walang maniniwala sa isang empleyadong inakusahan ng pagnanakaw. Let this be a lesson. Wala kang laban sa pamilya de Vera. Tiningnan ko silang dalawa. Ang babaeng nagluwal sa kasamaan at ang babaeng piniling maging kasabwat nito. Hindi ako umatras. Pinanatili ko ang aking tindig, ang aking baba ay nakataas, at ang aking mga mata ay direktang nakatitig sa kaluluwa ng ginang. Ang perang ginamit ninyo para pakainin ako ay nanggaling sa kumpanyang kumitil sa buhay ng ama ko. Mahinahon kong sagot, walang panginginig sa aking boses. Wala akong utang na loob sa inyo, Doña Salome. Kayo ang may utang sa akin. Tumalikod ako at naglakad palabas ng kapilya. Tatakbo ka na ba, Farah? Pahabol na pang-insulto ni Salome. Huminto ako ngunit hindi ako lumingon. I-enjoy ninyo ang kahon na yan, sabi ko ng malamig. Dahil habang abala kayong itago ang nakaraan, hindi ninyo napapansin na nawawala na ang kinabukasan ng inyong kumpanya. Lumabas ako sa malamig na gabi. Pinalaya ko sila sa aking paningin, ngunit sa isip ko na isara na ang unang bitag. Ipinagpalit ni Pilar ang kanyang dignidad, nakuha ni Salome ang kanyang peking kapayapaan, ngunit walang nakakaalam na ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang at wala na silang hawak na kontrol. Ang pula at asul na ilaw mula sa mga sasakyan ng pulisya ay nagpinta ng marahas na kulay sa madilim na pader ng aking inuupahang gusali. Hindi pa man ako nakakalapit sa pintuan, pinalibutan na ako ng mga unipormadong opisyal. Sa likuran nila nakatayo si Mela. Nakayakap siya sa kanyang sarili, pilit na pinanginginig ang kanyang mga balikat upang magmukhang isang kaawa-awang biktima sa harap ng awtoridad. Siya ang nagnakaw ng mga confidential files mula sa vault ko. Paimpit na sigaw ni Mela, ang kanyang boses ay basag at puno ng peking pighati. Itinuro niya ako habang nagtatago sa likod ng isang opisyal. I treated her like my own sister, tapos nanakawin niya ang mga dokumento ng kumpanya para ibenta sa mga kalaban natin. She is a thief. Ang tinutukoy niya ay ang nawawalang pulang folder mula sa kanyang vault. Isang bagay na hindi ko kinuha. Ngunit alam kong nawawala dahil sa sarili niyang kapabayaan at kasakiman. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang idiin ako at pagtakpan ang kanyang sariling krimen. Hindi ako nagpakita ng anumang gulat. Tiningnan ko lamang siya na parang isang basurang nakaharang sa aking daanan. Ang kanyang pag-iyak ay tila isang nakakabinging kanta ng isang taong desperado. Mula sa isang pamilyar na sasakyan bumaba si Leandro. Madilim ang kanyang mukha, puno ng pagkalito at pagod habang naglalakad palapit sa amin. Tiningnan niya ako, umaasa na makikita niya sa aking mga mata ang isang pagsusumamo, isang patunay na inosente ako at kailangan ko ang kanyang tulong. Parang mahinang tawag ni Leandro, ang kanyang tono ay may bahid ng pagmamakaawa. Tell me this isn't true. Magpaliwanag ka sa akin. Ibalik mo kung ano man ang kinuha mo at kakausapin ko sila. Just tell me you didn't do it and I will fix this. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa. Tinitigan ko ang lalaking minsang inakala kong magiging kakampi ko sa mundong ito. Sa kabila ng lahat ng paninira ni Mela, sa kabila ng lohika at mga butas sa kwento ng kanyang pamilya, hinihingi pa rin niya sa akin ang patunay. Hinihintay niyang ipagtanggol ko ang aking sarili,
dahil wala siyang tapang na tumayo at ipagtanggol ako ng kusa. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa isang taong piniling maging bulag, Leandro. Malamig kong sagot. Ang bawat salita ko ay matalim at walang bahid ng emosyon. Kung naniniwala kang magnanakaw ako, bakit hindi mo hayaan ang mga pulis na gawin ang trabaho nila? Lumapit ang dalawang opisyal na may hawak na posas. Ma'am, kailangan po kayong sumama sa amin sa presinto para sa investigasyon. Nakita ko ang paghakbang ni Leandro. Tila nais pigilan ang mga pulis, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Mela sa braso. Kuya no, hayaan mo siyang managot. She brought this upon herself. Pag-iyak ni Mela ang kanyang mga kuko ay bumaon sa manggas ni Leandro upang pigilan itong kumilos. At gaya ng dati na natiling nakatayo si Leandro, pinili niyang manahimik, pinili niyang huwag gumawa ng gulo. Inilahad ko ang aking mga pulso nang walang pangamba. Ngunit bago pa man mailapat ng opisyal ang malamig na bakal sa aking balat, itinaas ko ng bahagya ang aking kamay. Hindi upang manlaban, hindi upang magmakaawa. Maingat at kalmado kong inayos ang kwelyo ng aking coat, pinagpaga ng isang maliit na dumi sa aking balikat at itinaas ang aking baba. Wala silang makikitang luha. Wala silang makikitang pagkasira. Haharapin ko ang poses na ito ng may dignidad na hindi mabibili ng pera ng mga De Vera. Ako ang reyna ng aking sariling kapalaran at hindi nila iyon mababawi kahit ikulong pa nila ako. Habang inilalagay ang posas sa aking mga kamay, nahagip ng aking paningin ang isang itim na kotseng nakaparada sa di kalayuan. Mula sa nakabukas na bintana nito, nakita ko ang anino ni Attorney Beatrice Castañeda. Nakatingin siya sa akin. Isang mabilis at bahagyang pagtango ang ibinigay niya bago dahan-dahang umangat ang maitim na salamin ng kanyang sasakyan. Bakit siya naririto sa ganitong oras? At bakit tila inaasahan niyang aabot sa ganito ang mga pangyayari? Ang kanyang presensya ay nagpatunay sa isang hinala sa aking isipan. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking laro na siya mismo ang nagtimpla. Inalalayan ako ng mga pulis patungo sa kanilang sasakyan. Nang dumaan ako sa mismong harapan ni Leandro, huminto ako saglit. Ang amoy ng kanyang pabango ay pamilyar, ngunit ang lalaking nasa harap ko ay tila isang estranghero na. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Wala nang pagmamahal doon, tanging yelo at katotohanan. Pinili mo ang pamilya mo, Leandro. Pabulong kong wika, isang boses na sapat lamang para bumaon ng malalim sa kanyang budhi. Ngayon, panoorin mo kung anong gagawin ng pamilya mo sa iyo. Hindi ko na inantay ang kanyang sagot. Pumasok ako sa sasakyan ng mga pulis, iniwan silang nakatayo sa labas. Walang kamalay-malay na ang pagpapakulong nila sa akin ay ang mismong susi na magwawasak sa kanilang imperyo. Ang malamig na rehas ng selda ay hindi nagtagal upang ikulong ang aking mga plano. Wala pang 2 oras matapos akong dalhin sa presinto, bumukas na ang mabigat na pintuang bakal. Walang tanong, walang formal na investigasyon. Ang kapangyarihan ng isang magaling na abogado ay sapat na upang pilipitin ang batas pabor sa sino mang may kayang magbayad sa kanya. Isang oras matapos ang paglaya ko, natagpuan ko ang aking sarili na nakaupo sa loob ng isang pribadong silid ng isang eksklusibong kapihan sa Makati. Sa kabilang dulo ng maliit na mesang gawa sa mahogany, nakaupo si Attorney Beatrice Castañeda. Ang marahang pag-agos ng mainit na tsaa mula sa porselanang pitsel patungo sa aking tasa ay ang tanging pumawi sa nakakabinging katahimikan sa pagitan namin. Hindi ako uminom. Tinitigan ko lamang ang madilim na likido, pinag-aaralan ng refleksyon ng sarili kong mga mata na wala ng bahid ng takot. You knew Mela was going to frame me. Malamig kong bungad, ang aking paningin ay dahan-dahang umangat upang salubungin ang mapanuring tingin ng abogado. Hinayaan mo siyang ipahuli ako para wala akong ibang matakbuhan, kundi ikaw. Ganyan ka ba talaga makipagnegosasyon, attorney? Bahagyang napangiti si Beatrice. Kinuha niya ang kanyang tasa at marahan itong inilapat sa platito, lumilikha ng isang mahina at formal na kalansing. I prefer to call it strategic timing, Farataw. Tugon niya, ang kanyang tono ay kalmado, ngunit may nakatagong pangil. Kailangan mong maranasan ang buong bagsik ng mga De Vera para maintindihan mo na walang puwang ang awa sa laban na ito. Leandro didn't save you. He stood there. Sana naman ay malinaw na sa iyo kung saan nakalagay ang katapatan niya.
Inilapit ko ang aking likod sa sandalan ng upuan, hindi nagpapakita ng anumang pag-atras. Hindi ko kailangan ang tulong niya, at lalong hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Kung iniisip mong nakuha mo ang tiwala ko, dahil inilabas mo ako sa kulungan nagkakamali ka. Sabihin mo sa akin bakit mo ito ginagawa. Isang tanyag na abogado sinisira ang oras niya sa isang simpleng empleyado. What is your real endgame here? Tiningnan ako ni Beatrice ng matagal. Tila tinatasa niya kung sapat na ba ang tibay ng aking sikmura para sa katotohanan. Ibinaba niya ang kanyang tasa at sumandal ng bahagya paharap. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging mabigat. Gusto kong burahin ang kumpanya ng mga De Vera sa mapa. Diretsong sagot niya, walang kahit anong pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Hindi ko lang sila tatanggalan ng pera. I will dismantle them piece by piece until their prestigious name becomes a cautionary tale of greed. Kumunot ang aking noo. Ang tindi ng kanyang galit ay hindi pangkaraniwan para sa isang abogadong naghahabol lamang ng hustisya para sa mga marinero. Mayroong personal na puot na nagliliyab sa likod ng kanyang profesional na maskara. Bakit, tanong ko? Ang boses ko ay kalmado ngunit mapagmasid. Hindi ito tungkol sa mga kliyente mo. This is personal. You want to destroy Leandro and the very foundation of his power. Bakit ganyan katindi ang galit mo kay Don Vicente? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nagalab sa isang lumang sugat na hindi kailanman naghilom. Dahil si Leandro ay hindi ang kaisa-isang tagapagmana, mariin niyang pabulong. Bago siya itanghal na perpektong anak ni Doña Salome, may isang babae sa Cebu na itinago si Don Vicente. Isang babaeng pinabayaan niyang mamatay sa sakit dahil natakot siyang masira ang pangalan niya sa lipunan. Ako ang anak ng babaeng iyon, Farah. Ako ang dugo ng mga De Vera na itinapon nila sa basurahan. Nanatili akong walang kibo ngunit sa loob ko, nagkadugtong-dugtong ang lahat ng piraso. Kaya pala alam niya ang bawat kilos ng kumpanya, kaya pala alam niya ang mga lihim ni Doña Salome. Si Beatrice ang anino ng nakaraan na bumalik upang maningil. Gusto mong gamitin ang kaso ko at ang bata sa sinapupunan ko para sirain ang istruktura ng pamilya nila pagbuo ko sa kanyang plano. Kung mapatunayang kay Leandro ang anak ko, mawawala ang voting rights ni Mela. Magkakagulo sila, babagsak ang stocks at doon ka papasok para bilhin ang kumpanya at tuluyan itong patayin. You are a smart woman, Farah ka. Papuri ni Beatrice. Kaya nga tayo magkasundo. We both want them to fall. Pero hindi tayo pareho ng motibo, matalim kong putol sa kanya. Gusto mong ibenta ang mga barko at patayin ang kumpanya. Paano ang libu-libong marinero na mawawala ng trabaho? Hindi ko isusugal ang buhay ng mga inosenteng tao para lang sa paghihiganti mo. Tumawa ng mahina si Beatrice. Tila natutuwa siya sa aking katigasan ng ulo. Binuksan niya ang kanyang itim na briefcase at naglabas ng isang lumang selyadong brown envelope. Ipinatong niya ito sa mesa at dahan-dahang itinulak palapit sa akin. Hindi ko inaasahang susunod ka lang ng nakapikit. Wika ni Beatrice, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kakaibang tagumpay. Pero bago ka magdesisyon kung lalabanan mo ako o sasama ka sa akin, kailangan mong basahin kung ano ang nasa loob niyan. Inilabas ito ng isang tauhan ko mula sa pinakatagong safety deposit box ni Don Vicente bago siya mamatay. Tinitigan ko ang envelope. Wala itong marka, ngunit ang bigat ng lihim nito ay sapat na para magpabago ng ihip ng hangin. Inabot ko ito at maingat na pinunit ang selyo. Inilabas ko ang mga papeles na pumuputla na sa kalumaan. Nang mabasa ko ang unang linya ng dokumento, tila tumigil ang pagtibok ng aking puso. Isa itong manifesto. Isang pangalawang ditestamento. At ang pangalan na nakasulat bilang tagapagmana ng pinakamalaking pondo ng kumpanya ay hindi si Leandro at lalong hindi si Mela. Ito ay isang pangalang matagal nang ibinoon ng mga De Vera upang panatilihin ang kanilang kapangyarihan. Ang maalat na hangin ng Iloilo ay nagdadala ng kakaibang uri ng kalayaan, isang pakiramdam na matagal nang ninakaw sa akin ng mga nagtataasang pader ng mansyon ng mga De Vera. 4 na taon na ang lumipas mula nang lisanin ko ang Maynila nang walang dalang anuman kundi ang aking paninindigan at ang buhay na lumalaki sa aking sinapupunan.
Hindi ako umalis upang magtago. Umalis ako upang magtayo ng sarili kong kaharian. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin ng aking tanggapan, sa tuktok ng gusali ng samahan ng mga pamilyang mandaragat. Mula rito tanaw ko ang abalang daungan kung saan daan-daang marinero ang ligtas, na nakakabalik sa kanilang mga pamilya, hindi dahil sa awa ng mga malalaking kumpanya, kundi dahil sa mahigpit na sistema ng aming kooperatiba. Walang barko ang maaaring maglayag at walang kumpanyang maaaring kumuha ng international na insurance nang walang malinis na audit mula sa amin. Hawak ko ang pinakamalaking alyansa ng mga pamilya ng seafarers sa buong bansa. Ang marahang pagbukas ng pinto ng aking opisina ay pumutol sa aking pagmumuni-muni. Pumasok ang isang maliit na bata, ang kanyang mga hakbang ay magaan at mabilis. Mama, tumingin ako sa ibaba at sinalubong ang mahigpit na yakap ng aking 4 na taong gulang na anak si Marisol. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng sa akin, ngunit ang kanyang ngiti ay inosente at puro. Dahan-dahan akong lumuhod upang maging kapantay niya. Hinaplos ko ang kanyang pisngi, inaayos ang mga takas na hibla ng kanyang buhok. Sa tuwing tinatawag niya akong ina, ramdam ko ang buong bigat ng aking tagumpay. Hindi ko kailangan ng isang lalaki o ng isang makapangyarihang apelyido upang mabigyan siya ng buong pamilya. Ako mismo ang naging pamilya at kalasag niya. Did you finish your painting, anak? Malambing kong tanong. Tumango siya ng masigla bago ituro ang pintuan kung saan nakatayo ang aking punong tagapamahala na si Loida. Nakangiti si Loida, ngunit may hawak siyang makapal na folder hudyat na oras na upang bumalik ako sa pagiging isang malamig at walang awang tagapagtanggol ng aming samahan. Tumayo ako at inutusan ng yaya ni Marisol na dalhin muna ang bata sa playroom. Nang sumara ang pinto, agad na nagbago ang atmosfera sa loob ng silid. Ma'am Farah, the reports from Manila just came in. Panimula ni Loida, inilalapag ang mga dokumento sa ibabaw ng aking mahogani na mesa. Kompanya Maritima de Vera is officially bleeding out. Tinanggalan na sila ng 2 international contracts dahil hindi pumasa sa safety regulations ang mga bagong barko nila. Ang budget para sa maintenance ay na-divert sa mga dummy corporations ni Miss Mela. Tulad ng hula mo, the virus you planted in their system years ago exposed their rot from the inside at tinapos iyon ng sarili nilang kasakiman. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. 4 na taon nilang nilinglang ang mga tao nagpanggap na perpektong pamilya habang inuubos ni Mela at Salome ang kaba ng kumpanya. Akala nila ang pagpapalayas sa akin ay sapat na upang patahimikin ang katotohanan. Let them bleed, kalmado kong utos. Kinuha ko ang panulat at pinirmahan ang pagtanggi sa isa pang ahensya na subukang dayain ang sahod ng mga marinero. Hindi tayo magbibigay ng anumang tulong sa mga kumpanyang ginagawang negosyo ang buhay ng mga tao. But there is something else, ma'am, nag-aalangang dagdag ni Loida. Tiningnan niya ang kanyang talaan, tila pilit na inuunawa ang impormasyon bago ito ibahagi. It's about Leandro de Vera. 3 years ago, he stepped down as CEO. Tumigil ang aking panulat sa ere. Ang pangalang matagal ko nang ibinaon sa limot ay biglang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. He stepped down. Opo, pinilit siyang paalisin ni Doña Salome at Mela nang makuha nila ang majority ng voting rights. Paliwanag ni Loida. Pero ang nakakapagtaka, hindi siya umalis ng bansa. He is working directly with the Ground Safety Department. Nililikidan niya ang mga personal niyang ari-arian, ang mga sasakyan niya, ang pribado niyang yate, para palihim na bayaran ang mga pamilyang biktima ng mga lumang aksidente ng kumpanya. He is trying to bypass his own family's lawyers. Isang katanungan ang umusbong sa aking isipan. Ang lalaking piniling tumayo lamang sa isang gilid habang inilalayo ako ng mga pulis 4 na taon na ang nakalilipas, bakit siya biglang kumikilos ng ganito ngayon? Ano ang sinusubukan niyang patunayan sa pagbebenta ng sarili niyang yaman para sa mga kasalanang hindi naman niya direktang ginawa? Ang pagtatakip ba ng konsensya o mayroon siyang mas malaking plano na inilihim sa aming lahat? Bago pa man ako makabuo ng konklusyon, inilabas ni Loida mula sa ilalim ng kanyang folder ang isang makapal at formal na sobre. Ang papel ay kulay krema at sa gitna nito ay nakatatak ang gintong selyo ng Kompanya Maritima de Vera.
Dumating yan kaninang umaga via private courier, wika ni Loida. Direct from the board of directors ng mga De Vera. Kinuha ko ang sobre. Ang kaluskos ng makapal na papel sa pagitan ng aking mga daliri ay nagbigay ng isang pamilyar, ngunit nakakapanindig balahib na pakiramdam. Maingat ko itong binuksan at binasa ang nilalaman. Hindi ito isang pagbabanta, hindi ito isang demand letter. Isa itong imbitasyon, isang formal na pagmamakaawa. Ang kumpanya ng mga De Vera ay tuluyan ng babagsak sa susunod na buwan at tatanggalan ng lisensya kung hindi sila makakakuha ng safety at financial audit clearance. At ang kaisa-isang institution na may kapangyarihang magbigay ng clearance na iyon ay ang kooperatibang hawak ko. Kailangan nila ako para mabuhay. Ibinalik ko ang liham sa ibabaw ng mesa. Ang aking mga mata ay tumalim, ang aking puso ay nag-uumapaw sa matinding pananabik para sa katarungang matagal nang naantala. Loida Taukiwa. Tawag ko, ang boses ko ay kasing lamig at kasing lalim ng karagatan. Ihanda mo ang flight natin pabalik ng Maynila. Oras na para singilin ang mga pautang na matagal na nilang kinalimutan. Ang hangin sa loob ng malawak na boardroom ng Kompanya Maritima De Vera ay tila gawa sa tingga mabigat at nakakasakal. 4 na taon na ang nakalipas mula nang huli akong tumuntong sa gusaling ito bilang isang hamak na empleyado at isang pinalayas na ampon. Ngayon naglalakad ako sa pasilyo patungo sa pinakamataas na palapag, hindi upang magmakaawa kundi upang hawakan ang kanilang kapalaran. Sa labas ng malaking pintuang gawa sa kahoy, rinig na rinig ang matinis at nag-aalinlangang boses ni Mela. Pilit niyang pinapanatili ang kanyang autoridad sa harap ng lupon ng mga direktor, ngunit ang panginginig ng kanyang pananalita ay nagkakanulo sa kanyang takot. Pilit niyang ipinapaliwanag kung bakit bumagsak ang halaga ng kumpanya at kung bakit nagbabanta ang mga international na insurance companies na bawiin ang kanilang proteksyon sa buong kalipunan ng mga barko ng De Vera. Hindi na ako naghintay ng imbitasyon. Pinihit ko ang hawakan at dahan-dahang itinulak ang mabigat na pinto. Natigil ang lahat ng bulungan sa loob ng silid. Ang bawat pares ng mata ng mga bilyonaryong direktor, mga abogado at mga opisyal ay sabay-sabay na lumingon sa aking direksyon. Pumasok ako na may tuwid na tindig suot, ang isang puting suit na sumisimbolo sa aking malinis na intensyon, ngunit may dalang lamig na bumabalot sa buong kwarto. Ang aking mga hakbang ay banayad ngunit puno ng autoridad, tila ako ang nagmamay-ari ng bawat pulgada ng espasyong aking tinatapakan. Nang makita ako ni Mela, mabilis siyang napatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namutla bago na mula sa matinding galit at pagkabigla. What is the meaning of this? Matinis na sigaw ni Mela, tinuturo ako habang nalalaki ang mga mata. Sino ang nagpapasok sa babaeng iyan? Security, palabasin ninyo ang magnanakaw na ito. She is banned from this building. Walang gumalaw na gwardiya. Walang direktor na sumunod sa kanya. Nananatiling nakaupo ang punong kinatawan ng mga foreign investors na siya mismong nag-organisa ng pulong na ito batay sa aking mga kondisyon. Ipinagpatuloy ko ang aking paglalakad hanggang sa makarating ako sa kabilang dulo ng mahabang mesa, eksaktong kaharap ni Mela at Doña Salome. Si Salome ay nanatiling nakaupo, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili, ngunit ang paghigpit ng kanyang hawak sa braso ng Silya ay malinaw na palatandaan ng kanyang pangamba. Wala akong sinabing ni isang salita. Maingat kong inilapag ang makapal na folder ng samahan ng mga pamilyang mandaragat sa ibabaw ng makintab na mesa. Inalis ko ang aking kamay mula sa dokumento at tumitig ng direkta sa mga mata ni Doña Salome. Hindi ako kumurap, hindi ko iniba ang aking ekspresyon. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ang aking pinakamatalim na sandata. Hinayaan ko silang malunod sa katotohanan na ang babaeng itinapon nila sa basurahan, 4 na taon na ang nakalipas, ay ang nag-iisang taong makakapagligtas sa kanila ngayon. Para kapanimula ni Doña Salome, ang boses niya ay nagtataglay pa rin ng pamilyar na kayabangan, ngunit kulang na sa puwersa. Kung iniisip mong magagamit mo ang kooperatiba mo para maghiganti sa pamilyang nagpakain sa iyo, nagkakamali ka. We can always find another auditing firm. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Umiling ako ng bahagya, tila na ang awa sa kanyang kamangmangan. Walang ibang auditing firm na tatanggapin ang International Maritime Board, Doña Salome, mahinahon kong sagot.
Ang aking boses ay hindi tumaas, hindi nagalit, ngunit bumaon ito sa bawat sulok ng silid. Tiningnan ko ang mga libro ninyo. Limot na ang mga safety protocols. Ang budget para sa maintenance ng mga barko ay nawawala. 2 buwan na lang tatanggalan na kayo ng lisensya para maglayag. Kung gusto ninyong maghiganti ako, uupo lang ako sa Iloilo at panonoorin kayong lumubog. Ngunit narito ako dahil sa bawat barkong pag-aari ninyo, may mga pamilyang Pilipino na umaasa sa ligtas na pag-uwi ng kanilang mga asawa at anak. Hinampas ni Mela ang mesa. How dare you speak to us like that? Ikaw ang may utang na loob sa amin. Wala kang karapatang pumasok dito at magdikta ng mga kondisyon. Hindi ko siya tiningnan. Ipinako ko ang aking paningin kay Salome. Ipinaparamdam kay Mela na hindi siya sapat na mahalaga upang bigyan ko ng atensyon. May 3 akong kondisyon bago ko pirmahan ang clearance ninyo. Patuloy ko tuluyang binabaliwala ang presensya ni Mela. Una, ang buong pondo para sa sahod at repatriation ng mga marinero ay ililipat sa isang independent trust fund na hindi ninyo maaaring pakialaman. Pangalawa, lahat ng datos ukol sa kaligtasan ng mga barko ay gagawing bukas sa publiko at sa unyo ng mga manggagawa. At pangatlo, huminto ako at pinagmasdan ang pagbabago sa mukha ni Salome. Bubuksan muli ang lahat ng kaso ng mga aksidenteng nangyari sa ilalim ng kumpanya ninyo sa nakalipas na 20 taon. Babayaran ninyo ng tama ang mga pamilyang biktima, kabilang na ang pamilya ng mga namatay sa sunog 14 na taon na ang nakalipas. Namutla si Salome. Ang kanyang panga ay nanginig ngunit wala siyang mahanap na salita upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Alam niyang kapag binuksan ang mga lumang kaso, lilitaw ang mga huwad na pirma at ang panunuhol na ginawa niya kay Pilar at Berto. This is blackmailed, sigaw ni Mela tuluyan nang nawawala sa sarili. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. Why are you all listening to her? She is a fraud. Isang matandang direktor ang tumikim at kalmadong sumagot. Miss Mela, kung hindi natin tatanggapin ang mga kondisyon ni Miss Almeda, bukas din ay magdedeklara tayo ng pagkalugi. She is not blackmailing us. She is throwing us a lifeline. Napaatras si Mela, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagkabaliw sa pagguho ng kanyang kapangyarihan. Tumingin siya sa akin puno ng matinding pagkamuhi. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, muli isang tanong ang gumambala sa aking isipan. Sa lahat ng nangyayaring ito, nasaan si Leandro? Alam ba niyang narito ako? O patuloy pa rin siyang nagtatago sa anino ng kanyang pamilya tulad ng ginawa niya 4 na taon na ang nakalipas? Hindi nagtagal na sagot ang aking katanungan. Ang malaking pinto ng boardroom ay muling bumukas. Ang mga matang nakatitig sa akin ay lumipat sa taong bagong dating. Humakbang papasok si Leandro. Wala na ang mamahaling suit at ang formal na postura ng isang walang pakialam na CEO. Suot niya ang isang simpleng polo shirt na nakatupi hanggang siko, bakas ang pagod sa kanyang mukha. Tila galing siya sa isang mahabang araw ng pag-i-inspection sa mismong mga daungan. Huminto siya nang makita niya ako. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Ang kanyang mga mata ay napuno ng libu-libong salita ng pangungulila at ng isang masakit na pagkamangha. Hindi ako umiwas ng tingin. Nakatayo ako roon hindi na bilang isang babaeng nangangailangan ng kanyang proteksyon, kundi bilang isang pader na hindi niya kailanman kayang tibagin. At sa katahimikang namagitan sa aming dalawa, alam ko na ang susunod na laban ay hindi na tungkol sa kumpanya. Ang pagdating ni Leandro ay hindi nakapagpabago sa timbang ng aking mga desisyon. Tinitigan ko siya ng tuwid, walang bahid ng pananabik, walang puwang para sa mga tanong na nag-aantay ng sagot sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, siya ay isa lamang manonood sa pagbagsak ng kahariang matagal niyang pinrotektahan. Binaling ko ang aking atensyon pabalik sa lupon ng mga direktor na ngayon ay tahimik na naghihintay sa aking susunod na hakbang. Binuksan ko ang isa pang manipis na itim na folder. Ang mga dokumentong nakapaloob dito ay hindi tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa pagkatao ng mga taong nagpapatakbo nito. Bago tayo magpirmahan, may isa pa kayong dapat malaman tungkol sa mga taong pinagkatiwalaan ninyo ng inyong pondo. Kalmado kong panimula. Kinuha ko ang isang pahina at inilapag ito sa gitna ng mesa. 4 na taon na ang nakalipas, isang iskandalo ang halos sumira sa kumpanyang ito. Pinalabas ni Miss Mela na ginamit ko ang aking katawan ng linlang at nagpakita ng pekeng DNA test
para ang kininang yaman ng mga De Vera. Namutla si Mela. Ang kanyang panginginig ay umabot hanggang sa kanyang mga daliri, ngunit pilit siyang tumayo upang sumigaw. Bakit mo binubuhay ang isyong yan? This is a corporate meeting, not your personal courtroom. Kuya, sabihin mo sa kanya na tumigil na, hindi gumalaw si Leandro. Nakatingin lamang siya sa mga dokumentong inilapag ko, ang kanyang panga ay nagigiting sa matinding pagpipigil. Ito ay usaping corporate, Mela, malamig kong sagot. Dahil ang perang ginamit mo para bayaran ang mga taong sumira sa akin ay nanggaling sa pondo ng kumpanya. Inilabas ko ang mga resibo at bank transfers. Ito ang patunay ng pagbili ng isang malakas na pampatulog ginamit noong gabi ng anibersaryo sa yate. Binili ito sa ilalim ng isang dummy corporation na direktang konektado sa pangalan mo. At ito, inilabas ko ang isang sinumpaang salaysay na may kalakip na mga nakaprint na mensahe. Ito ang palitan ninyo ng mensahe ni Aling Nene, ang babaeng binayaran mo para magpakalat ng chismis sa mga pamilya ng marinero. Lumaki ang mga mata ni Mela, tila nawalan ng hangin ang kanyang baga. Nang tumanggi kang dagdagan ng bayad kay Aling Nene, para sa pananahimik niya lumapit siya sa akin. Patuloy ko, ang aking boses ay pantay at walang emosyon na lalong nagpapadiin sa bawat salita. Ibinigay niya sa akin ang lahat. Ang utos mong palitan ang DNA test sa ospital. Ang pag-utos mong lasunin ang inumin ko. Lahat ay nakadokumento. Liar, gawa-gawa mo lang iyan. Impit na tili ni Mela. Binalingan niya si Leandro at umiyak ng malakas. Ang kanyang mga luha ay naguunahang pumatak sa kanyang pisngi. Kuya, you have to believe me. I did it for you. I was protecting our family. Gusto niyang agawin ang kumpanya natin kaya inunahan ko na siya. Ginawa ko iyon dahil mahal ko ang pamilyang ito. Ginamit niya ang pag-ibig bilang palusot sa kanyang kasamaan. Ginamit niya ang pangalan ng pamilya upang pagtakpan ang kanyang kawalang hiyaan. Tumingin si Leandro kay Mela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri at malalim na kalungkutan. Hindi mo ako pinrotektahan, Mela Tunan. Mabigat at malamig na sagot ni Leandro. Pinrotektahan mo ang mga shares mo at sinira mo ang buhay ng kaisa-isang babaeng minahal ko para lang masiguro mong hindi ka mawawalan ng kapangyarihan. Ang mga salitang iyon ay tila sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Mela. Napahagulgol siya, naghahanap ng kakampi sa mga mukha ng mga direktor, ngunit lahat sila ay nakatingin sa kanya ng may pagkasuklam. Mr. Chairman, wika ko, ibinabaling ang tingin sa pinakamatandang miyembro ng lupon. Bilang bahagi ng aking mga kondisyon, hinihingi ko ang agarang pagpapatalsik kay Mela Villaseñor De Vera mula sa gusaling ito at sa lahat ng operasyon ng kumpanya. Agad na tumango ang chairman. Sumenyas siya sa mga gwardyang nakatayo sa labas ng pinto. Pumasok ang 3 tauhan ng seguridad. Sila ang mga mismong empleyado na madalas sigawan at tapunan ni Mela ng maiinit na kape noong siya pa ang nasa poder. Nang hawakan ng isang gwardya ang braso ni Mela, nagwala siya. Don't touch me, bitiwan ninyo ako, isa akong De Vera. You work for me. Walang pag-aalinlangan, mas hinigpitan ng gwardya ang kanyang hawak. Walang awa at walang paggalang hinila nila si Mela palabas ng boardroom. Ang kanyang pagpupumiglas ay nagmukhang isang katawa-tawang sayaw ng isang baliw na nawalan ng kaharian. Pinagmasdan ko siyang hinihila palayo at ni minsan ay hindi ako kumurap. Ibinuhos niya ang kanyang sariling lason at ngayon ay nilulunok niya ito. Sa gitna ng kanyang paghihisterya, lumingon si Mela patungo sa kabilang dulo ng mesa. Mama, tulungan mo ako. Sigaw niya, ang kanyang boses ay pumipiyok sa matinding desperasyon. Tell them, sabihin mo sa kanila na magkasama tayong nagplano nito. Mama, don't let them take me. Tumingin ako kay Doña Salome. Inaasahan kong tatayo siya at ipagtatanggol ang kanyang anak. Inaasahan kong gagamitin niya ang kanyang natitirang impluensya upang iligtas ang kaisa-isang kadugo niya sa loob ng silid na ito. Ngunit sa halip na umaksyon, dahan-dahang inayos ni Salome ang kanyang kwintas na perlas. Tinuwid niya ang kanyang pag-upo, pinanatili ang kanyang eleganteng postura at tiningnan ang mga direktor ng may malamig na ekspresyon. Ang anak ko ay may sakit sa pag-iisip. Kalmadong pahayag ni Salome, ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng pagmamahal bilang isang ina. She acted entirely on her own. Wala akong kinalaman sa kahibangan niya at sinusuportahan ko ang desisyon ng board na alisin siya. Ang sigaw ni Mela ay nauwi sa isang mahaba
at masakit na pag-ungol ng pagtataksil habang tuluyan siyang inilalabas ng pinto. Isinara ng Salome ang pinto sa mismong anak niya upang iligtas ang kanyang sariling leeg. Nanatili akong nakatayo pinagmamasdan ang matandang ginang. Si Mela ay isang ahas ngunit si Salome ang mismong gubat na nagpalaki sa kanya. At alam kong sa gubat na ito hindi siya papayag na matalo ng walang itinatagong huling baraha. Ang marahas na pagkabangga ng pinto sa dingding ay umalingaw-ngaw sa buong silid pumutol sa huwad na katahimikang sinubukan panatilihin ni Doña Salome. Pumasok muli si Mela. Nagawa niyang makawala mula sa pagkakahawak ng mga gwardya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mamahaling damit ay gusot. Wala na ang imahe ng isang perpektong tagapagmana. Ang nasa harapan namin ngayon ay isang mabangis na hayop na nasukol at handang manuklaw kahit sariling kadugo. Tumingin siya sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pinaghalong takot at matinding galit. "You think you can just throw me away, Mama?" Tili ni Mela, ang kanyang boses ay pumipiyok at nanginginig sa matinding puot. "Ako ang isasakripisyo mo para malinis ang pangalan mo. After everything I did for you," napatayo si Doña Salome na wala ang kanyang malaray ng tindig. "Tumahimik ka, Mela, dinadala mo tayong dalawa sa hukay guards, drag her out of here." Ngunit hindi nagpatinag si Mela. Humarap siya sa mga direktor na ngayon ay nakatitig sa kanilang dalawa ng may pandidiri. "Huwag kayong maniwala sa babaeng iyan," turo ni Mela sa kanyang ina. "Iniisip ninyo ako lang ang nagnakaw. Siya ang nagturo sa akin. Siya ang naglipat ng maintenance funds ng mga barko papunta sa mga offshore accounts sa Cayman Islands. At alam niyo ba kung bakit niya gustong piliting ipasok ang kooperatiba ni Faradate sa ilalim ng kontrol natin? Para itago ang katotohanang matagal na siyang kumukuha ng kickback mula sa mga insurance ng mga patay na marinero." Namutla ang mga miyembro ng board. Nagsimula silang magbulungan, ang iba ay mabilis na nagbukas ng kanilang mga telepono upang tawagan ang kanilang mga personal na abogado. "You ungrateful brat," sigaw ni Salome, ang kanyang boses ay naglabas ng tunay at malupit niyang pagkatao. Itinuro niya si Mela ng may matinding panggigigil. "Ginawa ko iyon para mapanatili ang posisyon natin dahil wala kang kwenta. Kung naging matalino ka lang sana, hindi na natin kailangang manipulahin si Leandro. Wala kang ibang ginawa kundi maging desperada sa isang lalaking hindi ka naman minahal." At ikaw, ganti ni Mela, lumapit ng ilang hakbang patungo sa kanyang ina, tila handa itong sakalin. "Sino ang nag-utos kay Pilar na itago ang ebidensya? Sino ang nagbanta sa buhay ni Berto para manahimik siya? Si Mama ang nag-utos na pekein ang pirma ni Eusebio Almeda, 14 na taon, na ang nakalipas dahil ayaw niyang gumastos para ayusin ang fire alarm ng barko. Siya ang pumatay sa tatay mo, Farah. Hindi lang ako ang demonyo sa pamilyang ito." Nanatili akong nakatayo sa dulo ng mesa. Pinagmasdan ko silang magkatay ng buhay sa harap ng publiko. Ang dalawang babaeng nagturing sa akin na basura na nagpalayas sa akin at sumira sa aking pangalan ay ngayon nag-aagawan sa putik. Hindi ko kailangang sumigaw. Hindi ko kailangang magalit. Ang kanilang sariling kasakiman ang naging posporo na sumunog sa kanilang imperyo. Sa gitna ng kanilang nakakabinging pagtatalo, isang malamig at mabigat na boses ang pumutol sa kaguluhan. "Tama na." Humakbang paharap si Leandro. Ang kanyang mga mata ay madilim, walang bahid ng awa o pag-aalinlangan. Tinitigan niya ang kanyang ina at ang kanyang kapatid sa labas, tila ngayon lamang niya nakita ang tunay nilang anyo. "Leandro," lumambot ang boses ni Salome, muling nagsuot ng maskara ng isang ina. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang braso ng anak. "Anak, huwag mong pakinggan ang kapatid mo. Nababaliw na siya. Kailangan nating protektahan ang kumpanya." Umatras si Leandro, iniiwasan ang kamay ng kanyang ina, tila isa itong nakakahawang sakit. "Wala nang kumpanyang poprotektahan," malamig na pahayag ni Leandro. Binalingan niya ang lupo ng mga direktor. "Kagabi pa lamang binigyan ko na ng autorisasyon ang mga autoridad na pasukin ang lahat ng lihim na server ng De Vera. Lahat ng offshore accounts, lahat ng peking maintenance logs na pinirmahan ninyo, hawak na ng mga investigador." Tila binuhusan ng yelong tubig si Salome. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding pagkabigla. "Anong ginawa mo? You destroyed your own family dugo.
at laman mo ako, Leandro. Paano mo nagawa ito sa sarili mong ina? Namatay ang pamilya ko noong araw na ipinagpalit ninyo ang buhay ng mga inosenteng tao para sa pera. Sagot ni Leandro, ang boses niya ay nagtataglay ng pinal na hatol. At hindi ko hahayaang may mamatay pa dahil sa apelidong ito. Kasabay ng kanyang mga salita ang pinto ay tuluyang bumukas upang magbigay daan sa mga unipormadong opisyal ng National Bureau of Investigation. Pumasok sila bitbit ang mga warrant of arrest. Ang mga hakbang nila ay mabibigat at seryoso, naguhudyat ng wakas para sa mga naghahari-harian sa silid. Sinubukan ni Mela na tumakbo, ngunit mabilis siyang nahawakan ng isang opisyal. Pilit na isinara ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso, isang senaryo na lubos na pamilyar sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ang nakayuko umiiyak at nagmamakaawa sa kawalan. Dalawang opisyal naman ang lumapit kay Doña Salome. Wala siyang nagawa kundi ang tumayo ng tuwid pilit na pinapanatili ang natitirang hibla ng kanyang kayabangan habang ikinukulong ang kanyang mga kamay. Nang dumaan si Salome sa aking harapan, huminto siya. Tinitigan niya ako ng may sukdulang pagkamuhi ang kanyang mga labi ay kumurba sa isang mapait na ngiti. Iniisip mong tapos na ang laban at panalo ka na, Farah. Pabulong niyang wika, ang tono ay may halong banta na nagbigay ng kakatuwang kilabot. Mabubulok ako sa kulungan, oo. Ngunit hintayin mong malaman kung ano ang sinabi ni Berto sa mga pulis bago siya sumuko kanina. Hindi lang kami ang may utang na dugo sa pamilya mo. Hinihila siya palayo ng mga pulis, iniwan ang isang nakakalasong katanungan na mabilis na gumapang sa aking isipan. Lumapit si Leandro sa aking tabi. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay naghihintay na hindi ng kapatawaran, kundi ng pagtanggap sa kanyang ginawa. Ngunit hindi ko siya binigyan ng ngiti. Ang aking isip ay nakatuon na sa huling misteryong pilit ibinabaon sa ilalim ng dagat. Ano ang tinutukoy ng ginang-anong lihim? Ang hindi ko pa natutuklasan, sa pagkamatay ng aking ama, inging mabigat na paghampas ng kahoy, na maso ng hukom, ay naghudyat ng pagtatapos sa mahaba at nakakapagod na paglilitis. Sa loob ng siksikang bulwagan ng korte, walang sino man ang nagtangkang magsalita. Ang hangin ay tila natuyo ninakaw ng mga katotohanang matagal na ibinaon sa ilalim ng dagat, ngunit ngayon ay tuluyan ng umahon upang maningil. Nakatayo sa witness stand si Berto, ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mga mata ay mugto. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Tila nadagdagan ng 20 taon ang kanyang edad dahil sa bigat ng kanyang ikinumpisal. Inamin niya ang lahat. Sinabi niya sa harap ng hukom at ng mga mamamahayag kung paano siya inutusan ni Doña Salome na pekein ang maintenance report. Alam ng ginang na sira ang fire alarm system ng barko, ngunit pinilit pa rin nitong palayagin ang vapor upang hindi mawala ang malaking kita mula sa peak season. Ngunit hindi nagtapos doon ang kanyang testimonya. Bago siya tuluyang bumaba, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, puno ng pinaghalong takot at pagsisisi. At doon niya binitawan ang huling piraso ng katotohanang tinukoy ni Salome. Hindi lang si Doña Salome ang umipit sa akin, Farah. Nanginginig na wika ni Berto sa mikropono, ang kanyang tinig ay basag. 14 na taon na ang nakalipas nang malaman kong nasunog ang barko. Gusto kong magsalita. Gusto kong sabihin na nagreklamo ang tatay mo tungkol sa mga sirang pyesa. Pero dumating si Don Vicente de Vera at inalok ako ng malaking halaga para manahimik at hayaang sa tatay mo bumagsak ang sisi. Tumigil siya upang huminga ng malalim. Ang bawat paghugot niya ng hangin ay tila pag-amin sa isang kasalanang hindi mapapatawad. Tatanggihan ko sana ang pera, Pagpapatuloy ni Berto ang kanyang paningin, ay lumipat sa gallery kung saan nakaupo ang kanyang ina. Pero sinabihan ako ni Nanay Pilar na tanggapin ito. Baon kami sa utang noon, Farah. Kailangan namin ng pera. Nang mamatay ang mga magulang mo dahil sa pananahimik namin, kinain ng konsensya si Nanay Pilar, kaya kanya inampon. Ang bawat salita niya ay tila yelong ibinuhos sa aking buong pagkatao. Tiningnan ko si Nanay Pilar. Nakayuko siya, ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad, habang ang kanyang mga balikat ay marahas na umaalon sa matinding pag-iyak. Kaya pala naging madali sa kanya ang ipagkanulo ako kay Salome. Kaya pala ganoon na lamang ang takot niyang lumabas sa ang katotohanan.
Ang pag-ampon niya sa akin ang pag-aaruga ang pagpupunas ng aking mga luha. Noong bata ako, hindi iyon nag-ugat sa dalisay na kabutihan. Ito ay isang desperadong paraan upang takasan ang multo ng kanyang sariling kasalanan. Ginawa niya akong bayad sala. Nang ideklara ng hukom ang pagpapawalang bisa sa lahat ng lumang paratang laban kay Eusebio Almeda, nagsimulang magtayuan ang mga tao. Nilapitan ako ng mga pamilya ng kapwa marinero na namatay sa barko. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na humawak sa akin nagpapasalamat. Ngunit ang aking atensyon ay nasa matandang babaeng dahan-dahang lumalapit sa akin. Tumigil si Pilar ng ilang hakbang ang layo mula sa kinatatayuan ko. Hindi na siya makatingin ng diretso. Fara anak. Pabulong niyang tawag ang kanyang boses ay tila isang basag na baso. Patawarin mo ako. Naging ina ako sa iyo, hindi ba minahal kita na parang tunay kong anak? Tinitigan ko siya. Wala nang natitirang galit sa aking dibdib. Ngunit wala na rin ang pagmamahal na minsan kong inilaan para sa kanya. Ang naiwan lamang ay isang malalim at malamig na pagtanggap sa realidad. Ang buhay ng ama ko ang ibinayad ninyo para mabuhay kayo ng matiwasay Nanay Pilar. Kalmado at formal kong sagot. Hindi ako sumigaw, ngunit ang bawat pantig ay may bigat na hindi niya matatakasan. Inaruga mo ako para patahimikin ang sarili mong budhi, hindi para iligtas ako. Ngayon binayaran ko na ang kalayaan ng anak mo mula sa mga devera sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo. Wala na tayong utang sa isa't isa. Huwag mo na akong tatawaging anak. Tinalikuran ko siya bago pa man bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig ng korte. Iniwan ko ang nakaraan sa loob ng kwartong iyon kasama ng mga taong piniling maging alipin ng kanilang sariling mga kasinungalingan. Paglabas ko ng bulwagan, dumiretso ako sa lugar na matagal ko nang hindi nabibisita ng may dalang kapayapaan. Ang hangin sa sementeryo ay banayad na humahaplos sa mga dahon ng matatandang puno. Ang kahel na kulay ng hapon ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa malamig na marmol na lapidan ng aking ama. Dahan-dahan akong lumuhod sa damuhan at inilapag ang isang tangkay ng puting rosas na matagal ko nang inihanda. Ginamit ko ang aking mga daliri upang maingat na punasan ang mga natuyong alikabok na nakabakat sa kanyang pangalan. Eusebio Almeda, punong inhinyero, isang bayani na inakusahang kriminal. Malaya ka na patan. Bulong ko at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gulong ito, naramdaman ko ang pagtulo ng isang mainit na luha mula sa aking mata. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng isang anak na sa wakas ay naibaba na ang pinakamabigat na pasan sa kanyang balikat. Nalaman na ng buong mundo ang ginawa mo. Hindi ka pabaya. Ibinuwis mo ang buhay mo para sa kanila. Naibalik ko na ang pangalan mo. Ang katahimikan ng sementeryo ay nagbigay ng isang uri ng ginhawa na hindi mabibili ng anumang yaman ng mga devera. Nakaramdam ako ng kalayaan. Wala na ang anino ng pamilyang nagpahirap sa akin. Ang kooperatiba ay matagumpay. Ang aking anak na si Marisol ay ligtas. Ako ay buo. Ngunit bago ko tuluyang lisanin ang puntod, napansin ko ang isang pamilyar na bulto ng isang lalaki na nakatayo sa malayo. Nasa labas siya ng itim na tarangkahan ng sementeryo. Si Leandro. Suot ang isang simpleng itim na jacket, nakatayo siya ng tahimik at hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin, puno ng pag-aalinlangan at paghihintay. Hindi niya tinangkang pumasok at gambalain ang aking pribadong sandali sa aking ama. Pinili niyang manatili sa labas sa linya kung saan ko siya huling iniwan. Ibinenta niya ang kanyang kayamanan. Ipinakulong niya ang kanyang sariling ina at kapatid. Kinalaban niya ang sarili niyang dugo upang ibigay ang hustisyang matagal niyang ipinagkait sa akin. Ngunit ang tanong na nananatili sa pagitan naming dalawa ay kasing lamig ng hangin sa dapit hapon. Sapat ba ang paggiba niya sa kanyang sariling palasyo upang patunayan na karapat-dapat siyang pumasok muli sa aking mundo? Tumayo ako at nag-ayos ng aking damit. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Hindi ako umatras, ngunit hindi rin ako tumakbo palapit. Ang desisyon kung bubuksan ko muli ang pinto para sa kanya ay nakasalalay na lamang sa aking sariling mga kamay. Ang bawat hakbang ko palapit sa tarangkahan ng sementeryo ay tila paglalakad patungo sa isang bagong yugto. Nakatayo si Leandro, hindi siya lumapit, hindi siya nagsalita. Hinintay niya ang aking pahintulot.
Ang lalaking minsang naghari sa isang imperyo ay natuto ng mapagpakumbabang katahimikan. Huminto ako sa tapat niya. Sa distansyang ito nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Isang uri ng pagkapagod na hindi nakukuha sa trabaho, kundi sa pagsisisi. Hindi mo kailangang maghintay rito, Leandro. Panimula ko ang aking tinig ay kalmado ngunit may pinalidad. Ang hustisyang nakuha ko para sa tatay ko ay hindi utang na loob sa'yo. Iyon ay utang ng pamilya mo sa mga taong pinatay nila. Tumango siya ng bahagya. Alam ko, Farah, hindi ako naghihintay rito para humingi ng kapalit. Naghihintay ako dahil eto lang ang paraan para ipakita ko sa iyo na narito na ako hindi bilang isang CEO at hindi bilang isang De Vera na may hawak ng kapangyarihan. Nandito ako bilang isang lalaking natutong tumingin sa salamin at nasuklam sa nakita niya. Tiningnan ko ang kanyang mga kamay. Wala na ang mamahaling relo na dati niyang suot. Ang kanyang mga kuko ay bakas ng pagod sa pagtatrabaho sa mga daungan. Binenta niya ang lahat kabilang ang kanyang karangyaan upang ituwid ang mga pagkakamaling hindi naman siya ang direktang gumawa, ngunit siya ang nagbigay daan. 3 taon na akong nagtatrabaho sa ilalim ng board, Farah. Patuloy niya ang boses ay puno ng katapatan. Ang bawat sentimong ibinayad ko sa mga pamilya, ang bawat pirma ko sa mga safety clearance na dati kong binaliwala. Hindi ko ito ginawa para makuha ang kapatawaran mo. Ginawa ko ito dahil hindi ko kayang magpatuloy kung alam kong ang mismong pundasyon ng buhay ko ay nabuo mula sa dugo ng ibang tao. Huminto siya at kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay, isang silver na kwintas. Ang kwintas na nawala ko noong gabing iyon sa yate, ang gabing ginamit nila upang sirain ako. Napulot niya ito matapos ang gulo at itinago sa loob ng 4 na taon. Hindi ko ito ibinibigay para sabihing magbalikan tayo. Wika niya habang inilalapag ito sa aking palad. Ibinabalik ko lang ito dahil ito ay sa iyo. Hindi ko kailanman inangkin ang anumang bagay na hindi ko pinaghirapan ng marangal. Tinitigan ko ang kwintas. Ang bakal nito ay malamig, ngunit ang bigat nito sa aking kamay ay nagpaalala sa akin ng lahat ng sakit na aking dinaanan. Isinuot ko ito hindi dahil sa kanya, kundi dahil ang babaeng nawalan nito 4 na taon na ang nakalilipas ay isa ng taong hindi na kayang tapakan ng sinuman. Hindi ko pa alam kung mapapatawad kita, Leandro, matapat kong sagot. Ang pagpatawad ay hindi isang desisyon na ginagawa dahil lang sa nagbago ang isang tao. Ito ay isang proseso, at sa ngayon ang prioridad ko ay ang sarili ko at ang anak ko. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting hindi na puno ng kayabangan kundi ng pagtanggap. Naiintindihan ko, hihintayin ko. Kahit ilang taon pa ang abutin hihintayin ko, hindi na ako sumagot. Tumalikod ako at naglakad patungo sa aking sasakyan kung saan naghihintay si Marisol. Nang lumingon ako sa huling pagkakataon, nakita ko siyang nakatayo pa rin sa labas ng tarangkahan, hindi na isang anino kundi isang lalaking handang harapin ang kanyang kinabukasan ng mag-isa. Pagbalik ko sa Iloilo, dala ko ang bagong simula. Ang mga De Vera ay nakakulong na ang pangalan ng aking ama ay nalinis na at ang kumpanya ay unti-unti nang nagbabago sa ilalim ng maayos na pamamahala. Sa isang tahimik na hapon, nakaupo kami ni Marisol sa veranda habang pinapanood ang paglubog ng araw. Hawak niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay maliliit, ngunit ang kanyang hawak ay matatag. Mama, bakit hindi ka na nagtatrabaho sa malaking gusali sa Maynila? Tanong niya habang naglalaro sa aking buhok. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Dahil ang tunay na lakas, anak, ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang iyong kapangyarihan sa ibang tao. Nasusukat ito sa kung gaano mo kahigpit na hawak ang iyong sariling kalayaan. Hindi ako naging asawa ng isang De Vera. Hindi ko kinuha ang yaman nila upang maging masaya. Ang aking tagumpay ay hindi nakabatay sa kanila. Ito ay nakabatay sa aking sariling kakayahan, sa aking integridad, at sa aking kakayahang tumayo nang matuwid matapos akong pilitin ng mundo na lumuhod. Ang buhay ko ay hindi na isang tanikala ng utang na loob. Ito ay isang malawak na karagatan kung saan ako ang kapitan ng sarili kong barko. Ang nakaraan ay nagsilbing alon na humampas sa akin, ngunit hindi nito nagawang palubugin ang aking pagkatao. Sa halip, ginawa akong mas matibay, mas matapang, at higit sa lahat mas malaya. Ang araw ay tuluyang lumubog at sa bawat pagdilim ay may pangakong liwanag sa susunod na umaga.
At sa pagkakataong ito alam kong kahit anong unos ang dumating, hinding-hindi na ako matitinag. Dahil ang babaeng nakatayo rito ay hindi na ang ulilang nangangailangan ng pagkupkop. Ako ay si Farah Almeda. At ito ang aking kwento, isang kwentong pagbawin, pagbangon, at ng pagpili sa sarili higit sa kahit sinong nagtangkang humubog sa aking tadhana. 5 taon na ang nakalipas mula nang tuluyang gumuho ang imperyo ng mga De Vera, ang lumang mansyon sa Maynila na minsang naging piitan ng aking mga pangarap at saksi sa aking pagdurusa, ay isa na lamang alaala. Hindi ito nabili ng sinuman. Sa halip ginawa itong isang shelter at training center para sa mga pamilya ng mga nasawing marinero. Sa bawat sulok ng hardin kung saan ako dati nagtatago, upang umiyak ngayon, ay maririnig na ang halakhak ng mga bata at ang boses ng mga kababaihang natututong bumuo muli ng kanilang buhay. Ang Kompanya Maritima De Vera ay hindi na umiiral sa ilalim ng lumang pangalan nito. Matapos ang mahabang proseso ng legal na pagsasaayos ito, ay naging bahagi na ng isang mas malaking kooperatiba kung saan ang mga manggagawa na mismo ang may kontrol sa kanilang kinabukasan. Walang sino man ang naiiwan. Walang sino man ang itinuturing na utang na loob ang trabaho. Minsan sa aking pagbisita sa Manila, para sa isang business forum, hindi ko napigilang dumaan sa harap ng gusaling iyon. Ang dati matayog na logo ay wala na. Ang mga tao roon ay naglalakad ng may dangal. Sa malayo nakita ko si Leandro. Naglalakad siya sa tabing dagat dala ang isang maliit na bag. Hindi na siya ang CEO na nakasuot ng mamahaling suit. Siya ay isang consultant na ngayon sa maritime safety, ginugugol ang kanyang oras sa pagtiyak na walang barko ang lalayag ng hindi ligtas. Nagtama ang aming mga paningin. Walang tensyon, walang pait. Tumango siya ng bahagya isang pagkilala sa babaeng hindi na niya kailanman maaabot at sa babaeng nagturo sa kanya ng kahulugan ng tunay na pananagutan. Hindi na ako tumigil. Nagpatuloy ako sa paglalakad dahil ang landas na tinatahak ko ay hindi na nakatali sa kanya o sa anumang anino ng nakaraan. Sa Iloilo, ang aking buhay ay payapa. Hindi ito nangangahulugan, na walang hamon, ngunit ang bawat problema ay aking kinakaharap ng may kalmadong isipan. Si Marisol ay nasa 2 baitang nasa paaralan. Siya ay matalino matapang at higit sa lahat lumalaking alam ang kanyang halaga. Hindi ko kailanman itinago sa kanya ang aming kasaysayan. Alam niya ang tungkol sa kanyang ama. Alam niya ang tungkol sa mga pagkakamali ng kanyang mga ninuno. Ngunit higit sa lahat alam niya na siya ay bunga ng isang pagpipilian, hindi ng isang aksidente. Madalas bago ako matulog, tinitingnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang kalyo ng pagtatrabaho sa mababang posisyon, wala na ang nanginginig ng mga daliri dahil sa takot. Ang mga kamay na ito ay nagpatakbo ng kooperatiba, nagpanalo ng mga kaso sa korte, at higit sa lahat, nagpalaki sa isang batang may malinis na kinabukasan. Ang tanong na madalas itanong sa akin ng mga tao, naka-move on ka na ba? Ngumingiti lang ako. Ang pag-move on ay hindi nangangahulugan na kinalimutan ko ang sakit. Ang pag-move on ay ang pagtanggap na ang sakit na iyon ay naging bahagi ng aking pundasyon. Hindi ko na kailangang patawarin ang mga De Vera para sa aking sariling kapayapaan. Kailangan ko lang silang bitiwan. At ginawa ko na iyon. Ang kanilang mga krimen ay kanila na. Ang aking hustisya ay nasa aking tagumpay at sa aking kalayaan. Bago matapos ang araw, inilabas ko ang lumang litrato ng aking ama mula sa aking wallet. Inilagay ko ito sa isang frame sa aking mesa. Pa, bulong ko sa hangin habang nakatanaw sa dagat na tila walang hanggan. Ang pangalan mo ay hindi na isang mantsa. Ito ay isang paalala na ang katotohanan, gaano man ito ibaon sa ilalim ng dagat, ay palaging lulutang sa ibabaw. Ang dagat sa harap ko ay mahinahon, sumasabay sa pintig ng aking puso. Wala nang tanikala, wala nang utang. Ang tanging natitira na lamang ay ang isang bukas na ako, ang humuhubog ako ang nagmamay-ari at ako ang nagtatakda. Ang aking kwento ay hindi natatapos sa pagbagsak ng mga kaaway. Ito ay natatapos sa pagbangon ng isang babaeng natutong piliin ang kanyang sarili muli at muli at muli.